Magandang gabi po sa inyong lahat. Papaano po ninyo hinaharap ang mga problema sa inyong pamilya? Nagdarasal po ba kayo ng magkakasama? O ang pagdarasal, ang paghingi ng tulong sa Diyos ay inaasa na lang sa isa, sa dalawa? O baka nga, wala na. Wala nang nagdarasal para sa pamilya? Nagtutulong-tulong po ba kayo? O nagkakanya-kanya? Ngayon po ay kapistahan ng banal na pamilya. Jesus, Jose, at Maria. Pamilyang hindi rin nakaligtas sa mabigat na problema. Narinig po natin sa ating mabuting balita, batang-bata pa lamang si Kristo. Pinagtangkaan na ng demonyo sa pamamagitan ni Herodes ang buhay nito. Kaya kinailangan na ilikas sila ng kanyang ina ni Jose na tumayong ama niya. At hindi po mahirap ito. Yung malayo, yung matagal na paglalakbay, wala namang magandang sasakyan, hindi rin naman maayos ang daan. Mahirap yan, lalong-lalo na kay Maria, nakapanganak pa lang. Kay Jesus, maliit pa lang. And not just that, sila ay pupunta sa isang bayan kung saan sila ay dayuhan. Wala silang kakilala. Ni hindi nila alam ang wika o ang kulturan siyan. Yun nga lang pong may kakilala tayo or kaibigan na nag-uusap sa harapan mo ng ibang lengguwahe, ibang wika na hindi mo naintindihan. Minsan, hindi mo maiwasang hindi mailang. Ako na yata pinag-uusapan ito, baka binibenta na ako ng dalawang ito. Ayan ay minsan lang o sandali lamang. How much more yung kaso ng banal na pamilyang ito. Napupunta sa Egypt na wala naman silang kakilala, hindi nila alam ang wika, ang kultura. Mas mahirap yan. Di ba? Kaya patong-patong ang mga problema. Pero ito ay nalampasan nila. Paano? Yun ang dapat nating matutuhan sa kapistahang ito. Una, silang lahat ay nagpagabay sa Diyos. Sabi kay Jose, dalhin mo sa Ehipto ang mag-ina. Dinala naman niya. Nung nasa Ehipto na, magbangon ka, ibalik mo na sa Israel ang mag-ina. Binalik uli niya. Ay, wag muna pala, sa Nazareth muna. Hindi sila nagreklamo. Hindi nila sinabi, ano ba talaga ha? Sumusunod na nga kami. Pinahirapan mo ba kami? Hindi ganon ang banal na pamilya. Basta sumunod lang sila. Kailayo nito sa mga pamilya na kapag nagkakaroon na ng problema, nagtatampo na sa Diyos. Lumalayo na sa Diyos. Nagkagalit na sa Diyos. Kung minsan, di naman buong pamilya eh. Kung minsan, magsisimula lang sa isa, sa dalawa, magkakausap. Ba't nga ba ganon ang Diyos? Napaka-unfair naman niya. Ba't kinuha niya agad si Ama? Ba't nagkahiwalay ang mga magulang natin? Ba't bumagsak ang negosyo natin? In the first place, hindi ko kayo intindihan kung bakit ang lahat ng mga pangit na pangyayari ay sa Diyos isinisisi. Yun lang pong mga magagandang pangyayari sa buhay natin na hindi naman natin punto por punto, item by item, na ipagpapasalamat sa Kanya. Baka pwedeng maintindihan pa niya yun eh. Baka. Pero yung hindi na nga tayo item by item, nakapagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga magandang nangyayari sa buhay natin sa araw-araw, eh kapag may nangyayari namang pangit, isisisi natin sa Kanya, hindi ba tayo ang unfair at hindi siya? Ang Diyos ay mabuti. Walang masama na pwedeng manggaling sa Kanya. Yung mga problemang yan, galing sa Diablo yan. At walang ibang ninanais ang Diablo, kundi ang magtampo tayo sa Diyos. Kaya sa oras na tayo magtampo sa Diyos, doon palang panalo na siya. At mas mananalo pa siya, sapagkat kapag tayo nagtampo sa Diyos, mas mawawala tayo sa pagpapala niya. Sinabi ko na minsan, na ialaw man ng Diyos ang problema, in place na yung mga biyaya para malampasan natin yung problema. At siya ang gagabay sa atin.
upang malampasan yung mga problema yan. Di ba't yun ang ating napagnilayan noong nakaraang linggo? Emmanuel, God is with us. And that basically means God is still and also with us even in our sufferings. Kasama nating umiiyak ang Diyos. Kasama nating nag-iintindi ang Diyos. Kasama nating nalulungkot, nasasaktan ng Diyos. At kasama natin nababangon ang Diyos. Doon natin mas mararamdaman ang kapangyarihan niya. Doon natin mas mararamdaman ang pagmamahal niya. Hindi naman when everything is fine. Kung papaanong mas napapatunayan mo at mas nararamdaman mo ang pagmamahal sa iyo ng isang taong nagmamahal sa iyo. Sa oras ng matinding pangangailangan mo, yung nandyan para ikaw ay damayan, yung walang iniisip na ibang dahilan, kundi ang ikaw lamang ay tulungan, yung bago siya, ikaw munang iniisip niya, mas talong ganun ang Diyos. So higit pa sa mga pagkakataon na masaya at maganda, I assure you, mas mapapatunayan natin na ang Diyos ay Diyos, na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos kapag tayo nasa gitna ng matitinding problema. Pero hindi natin mapapatunayan yan kung lalayo tayo sa Kanya. Kaya sana, dumanas man ng matinding problema ang bawat pamilya, which by the way ay hindi natin matatakasan talaga, lahat tayo makararanas ng problema. Lahat tayo individually and as a family. So pag dumating na yan, kapatid, kung may nagtatampo sa Diyos sa pamilya ninyo, ikaw na ang mag-witness para sa Diyos. Ikaw na ang magsabi, huwag ganun. Huwag nating isisi sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. May awa pa rin ang Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Magdasal pa rin tayo. Kumontra ka kahit papaano sa magandang paraan. Sa mahinahon na paraan. At hindi lang kukontra sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Kahit na nasasaktan ka rin, kahit na nalilito ka rin, kahit nahihirapan ka rin, manalig ka pa rin. Sapagkat, higit sa pagpapadala natin sa bugso ng damdamin, mas maganda pa rin ang kumapit ng may pananampalataya sa Panginoon natin. Para lamang tayong binabagyo niyan sa karagatan. Inuugoy ng malalakas na hangin, malalaking alon, kailangan nakaangkla ka. At ang angkla ay ang angkla ng pag-asa na ang Panginoon ay mabuti at makapangyarihan pa rin talaga. Hindi mo alam kung papaano, hindi mo alam kung kailan masosolve yung problema, pero ang mahalaga, alam niya. Ang mahalaga, may kakayanan siya. Hindi ang talino natin, hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan ang siyang magsasalba sa atin sa problema, lalong-lalo na sa problema ng pamilya. Kaya sana, mapawalay man yung iba, mag-drift away man yung iba sa pananampalataya, ikaw, manatili kang nakaangkla sapagkat ikaw pa rin ang paghuhugutan nila ng pag-asa kaysa naman pare-pareho kayong lumayo sa Kanya. At hindi natin magagawa yon kung kailan may problema, saka pa lamang tayo magiging very close sa Panginoon, saka pa lamang tayo tatawag sa Panginoon. Tandaan natin kaya madaling nagagabayan ng Diyos si San Jose, si Maria, ang banal na mag-anak, ay dati pa man sumusunod na sila, nagpapagabay na sila sa Diyos. Hindi ba yun ang sinasabi? Ayon sa kautusan, pumunta sila sa Jerusalem, ayon sa kautusan, dinala nila si Jesus sa templo, ayon sa kautusan, nag-alay sila, laging yun. Lagi silang sumusunod sa kautusan, lagi silang nagpapagabay sa Diyos. We cannot give what we do not have. Yung mga paggabay sa atin ng Diyos na hinahayaan naman natin sa buhay natin, mas magagabayan tayo ng Diyos kapag tayo dumanas sa mga problema sa buhay natin. Kung kailan, mas kinakailangan natin ng gabay. Kasi malilito ka na Mahirapan ka na Kapag may problema na, doon ka mas magagabayan ng Panginoon. At ito ay bunga ng matagal mo ng pagpapagabay sa Kanya.
So paggabay tayo sa Diyos. Ikalawa, na-solve ang problema, unti-unti ng banal na pamilya, dahil magkakasama sila, nagdamayan sila, hindi sila nagkanya-kanya. Buti hindi naging makasarili si San Jose. Kasi kung naging makasarili siya, ay baka sinabi niya, teka, hindi ko problema ito eh. Hindi ko naman anak yan eh. Sinasalo ko lang, tapos ganito. Akala ko ba anak mo siya? Di ba makapangyarihan ka? Ba't dumadanas kami ng ganitong problema? Hindi ba pwede ikaw na lang magligtas sa kanya? Bakit ako pa? Hindi eh. Nagsama-sama sila, nagdamayan sila. Yung problema ng isa, inako ng iba. Ganun ang pamilya. Kaya layo nito sa ibang pamilya, na kapag nakararanas na ng problema, lalo pat, kung hindi naman niya kasalanan, sasabihin na niya, oy, ikaw yung nangutang, gawan mo ng paraan yan, huwag mo kayong peperyusyuhin. Sinabi ko naman sa iyo tigilan mo na yung bisyo mo. Naku, hayaan nyo nga siya. Nagkakanya-kanya. Hindi natin nare-realize na kapag gano'n ang ginagawa natin, mas lumalala ang problema. Kasi bakit ba nagkaroon ng kasalanan? Bakit ba nabuntis siya ng maaga? Bakit ba nakapagpabuntis siya ng maaga? Bakit ba hindi nakapagtapos ng pag-aaral yan? Bakit ba nagkaroon ng bisyo yan? Bakit ba nagkaroon ng asunto yan? Sapagkat iniisip niya yung sarili niya. Hindi niya naisip at hindi niya iniisip na meron siyang pamilyang maapektuhan sa ginagawa niya. So naging makasarili siya. Kaya't kung ang magiging tugon mo sa kasalanan niya na pagiging makasarili niya ay pagiging makasarili mo rin, bahala ka sa buhay mo. Ito na yung pagtutuwid ng mali ng isa pang mali. Ito na yung pagtuwid ng kasalanan ng isa pang kasalanan. At alam natin, hindi makatutulo yan. Makapagpapalala lamang yan. Besides, kapag may problema, ito na yung panahon na dapat tayo magkakasama bilang isang pamilya. Kaya nga, through thick and thin eh. And yes, kahit pa hindi kasalanan ng isa. Kasi ang pamilya ay parang isang katawan. Sakit ng, ano yun? Kalingkingan, tama po ba? Dama ng buong dapat ng katawan. Hindi po tayo nabubuo bilang isang pamilya sa outing-outing lang. Hindi tayo nabubuo bilang isang pamilya sa katuwaan lang, sa party-party lang, sa shopping-shopping lang as a family, gimmick, every Sunday or once a month. Hindi. Yes po pwede. Pero ang talagang nakapagpapabuo ng isang pamilya ay kapag mayroon ng problema, tapos nag-stick sa isa't isa. Hindi nga ba tayo individually, as a person, bilang iisa, sinasabi natin, pinatatatag tayo ng mga problema. Kaya ka matatag ngayon, kaya ka mas matured ngayon, dahil tinaga ka na ng panahon. Ibig sabihin na subok ka na, marami ng problemang pinagdaanan. So matatag ka ngayon. Mas maganda kang mag-isip, mas matured kang mag-isip. O yan ka individually. Nakatulong yung mga problema upang umunlad ka sa person individually. Kapatid, hindi malayong sa pamamagitan din ng problema, we can grow and we can mature, we can develop more, we can be united more as a family. Mas lalo tayong patatatagin ng problema kapag hinarap natin ito ng magkakasama. Lahat naman ng tao nakararanas ng problema. Lalong-lalo na ang bawat pamilya. Yun nga, nag-iisa ka na lang, may problema ka na. Siyempre, kapag meron ka pang nakasama, mas magkakaroon ka ng problema. Kaya nga, sabi ko, di ba, ganun ang pamilya. Problema ng isa, aakuin mo bilang iyong problema sapagkat kayo ay isang pamilya. That is why kapag may nagsasabi sa akin, Father, nakakahanga ka kahit nag-iisa ka sa buhay, nakakaya mo ang buhay. Minsan tumutugon ako ng ganito, mas nakakahanga ka. Kasi may kasama ka. May asawa ka. May mga anak kang binubuhay. Kung minsan may biyanan ka pa. Hindi
Di ba? Tapos nakakaya mo. Tama, yung nag-iisa ka may problema. Pero yung may kasama ka, mas maraming problema. Di po ba? Nababasa ko yung isip mo, parang sinasabi mo, oo nga, Father, mas maswerte. Maswerte pa pala. Hindi ganun yun. Kasi may advantage din yung pagkakaroon ng pamilya. Bakit? Sabi ng Panginoon, patungkol kay Adan, we will make for him a suitable partner. May katuwang ka, may kadamay ka sa pagharap ng mga problema. Kaya, mentras may pamilya ka, hindi nga kaya mas maganda. Ako, pag may problema ako, nag-iisa. Nag-iisa ako. Samantalang kayo, kapag meron kayong asawa, hawak lang ng kamay kayo, no? Kahit di na magsalita, umiyak lang on his shoulder, okay na. Ako wala, unan lang. So, wag natin ikumpara sapagkat magkaiba. Nevertheless, yun yung advantage. Kaya, kung sa halip na gumaan yung pagdadala ng problema bilang isang pamilya, ay mas may bigat pa, mali yung pagdadala. Halimbawa lang, yung rostrum na yon, yung ambo na yon. Pag dinala ko yung mag-isa, medyo mabigat kasi nag-iisa ako. Pero pag dinala yan ng isang pamilya, kayong mag-asawa, dalawa yung anak, magaan yan. Ngayon, kung parang mas magaan pa yung pagdadala ko mag-isa, kaya sa pagdadala nyo bilang isang pamilya, something is wrong sa inyong pagdadala. Maaring habang dinadala nyo yan, nag-aaway kayo. Habang dinadala nyo yan, yung iba nakakapit lang. So talaga hindi nagdadala. Habang dinadala nyo yan, pwedeng iba-iba kayo ng direksyon. So, mas gugustuhin mo nga pa talaga na kunin na lang yan na nag-iisa ka kaysa may kasama ka pa, mas lalong bumibigat lang kasi hindi tama yung pagdadala. No wonder, ang sabi natin sa pagdadala ng problema, nasa pagdadala lang yan. So, dalhin natin ng tama. Una, dalhin natin with God in our lives. For with Him, nothing is impossible. We can do all things in Christ who strengthens us. Sabi nga natin. So, pray. Pray as a family. Magtampo man yung iba mong miyembro ng pamilya, sa Diyos, ikaw wag kang magtatampo. Manatili ka na nakaangkla sa Kanya para may balikan din sila at sumampalataya rin uli sila. Ikalawa, harapin ng magkakasama at hindi yung magsisihan pa, hindi yung mag-iiwanan kasi hindi masosolve yung problema. Mas lalo lamang lalala, maniwala ka. To end with, naisip ko yung banal na mag-anak, na-solve nila yung kanilang mga problema nang hindi gumagamit ng kapangyarihan si Jesus, Isipin ninyo. Hindi. Kahit naman hanggang sa siya'y mabayubay sa krus, hindi naman siya gumamit ng kapangyarihan para sa sarili niya at para sa kanyang mahalain. Hindi. Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya para sa pansarili lamang niya o maging para sa pamilya. Pero, nalampasan nila ang maraming mga problema na kung tayo ang lalagay sa katayuan nila, baka hindi natin makaya. Pero nakaya nila. Anong sikreto? Diyos at sila bilang isang pamilya. So, ibig sabihin, tayong lahat ay may kapangyarihan na harapin anuman ang problema sa mundong ito. Nandiyan siya, sumampalataya tayo. Nandiyan siya ang pamilya, magsama-sama, magtulong-tulungan tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.